King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 421. Boses ni Zhao Yufei. Sa puntong ito, hindi na itinago ni Li Hong ang kanyang layunin sa pagpatay at inilabas ang kanyang True Lord rank aura na nagpatawag ng kidlat at tubig na Yuan Qi sa malapit. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Zhao Feng sa huling yugto ng True Lord rank. Noong nakipag-away siya kay Ye Yanyo dati, ang pagkakaiba ay masyadong malaki at hindi ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas. Hindi nagpanik si Zhao Feng sa harap ng aura na ito at tumingin siya kay Ye Yanyo. Ayon sa deal, kailangan niyang protektahan siya ngunit sa ngayon, wala siyang senyales na gagawin iyon. Si Ye Yanyo ay may sariling mga plano. Gusto niyang gamitin si Li Hong para mapahina ang kapangyarihan ni Zhao Feng. Nagsimulang maramdaman ni Ye Yanyo na parang hindi niya makontrol si Zhao Feng at hindi na niya ito makita. Nakipagdeal si Zhao Feng matapos siyang pagbabantaan, ngunit palagi siyang kalmado at nakakakuha ng pinakamaraming benepisyo sa pagitan ng tatlong sekta. Hindi lamang siya nakakuha ng maraming kayamanan, nakipagkalakalan din siya sa kanya at sa Blackcliff Palace. Naramdaman ni Ye Yanyo na hindi na niya ganap na makontrol si Zhao Feng, lalo na pagkatapos makuha ni Zhao Feng ang Triyao Essence Fruit at pumasok sa cultivation, pinatay din si Yu Luo. Hindi mahirap para kay Zhao Feng na hulaan ang iniisip ni Ye Yanyo. Kung papanoorin lang niya ito, nangangahulugan ito na siya na mismo ang bahala dito. Matapos makapasok sa Purple Saint Ruins, umasa si Zhao Feng sa kanyang katalinuhan upang mabuhay. Hihihi, napakawalang kwenta ba ng mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect? Bahagyang tumawa si Zhao Feng na may mapanuksong tono. Walang kwenta. Nagulat ang Moon Demon Palace at Blackcliff Palace na manonood ng palabas. Kung ang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect ay walang kwenta, ano ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace na palaging pinipigilan nila? Walang silbi. Taga-nayon, huwag kang maangas. Kahit na hindi makahanap ng gulo si Brother Li Hong, hindi ka namin pababayaan. Ang mga salita ni Zhao Feng ay agad na naging sanhi ng pagkagalit ng mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Halos masaktan niya ang lahat mula sa Pure Moon Spiritual Sect sa isang pangungusap lamang. Hahaha, tatanungin kita, sino ang tunay na salarin na pumatay kay Yu Luo? Tumawa si Zhao Feng. Totoong salarin. Ang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect ay huminto at marami ang lumingon sa Touiring Triyao. Ito ang Touiring Triyao. May instinctive na nagsabi. Hihihi, kung talagang gustong maghayganti ni Li Hong at ng dalawa pa, nandyan ang tunay na salarin. Pwede mo nang patayin. Bakit mo ako guguluhin, ang biktima? Mapaglarong sabi ni Zhao Feng. Sinadya niyang bigyang diin ang mga salitang totoong salarin at biktima. Ang tunay na salarin ay ang Touiring Triyao at si Zhao Feng ay tinugis ni Yu Luo. Siya ang biktima. Hahaha, ang Pure Moon Spiritual Sect ay nananakot lamang sa mahihina at natatakot sa malalakas. Hindi ba ito nagpapakita kung gaano sila kawalang silbi? Tumawa si Zhao Feng patungo sa langit. Ikaw. Agad na hindi nakaimik si Li Hong at ang mga mukha ng dalawang lalaking disipulo ay naging pula at berde. Namula pa ito sa mukha ng ibang mga alagad. Hindi nila inisip kung paano papatayin ang tunay na salarin ngunit naghahanap ng gulo para sa biktima. Kahit anong tingin nila, parang takot sila sa malalakas at puro mahihina ang binubuli. Ang Pure Moon Spiritual Sect ay isang matuwid na puwersa na kailangang sundin ang hustisya. Dahil dito nagtrabaho si Zhao Feng sa Pure Moon Spiritual Sect at hindi sa Blackcliff Palace o Moon Demon Palace. Hahaha. Nawala ang buong mukha ng Pure Moon Spiritual Sect. Sila ay isang grupo lamang ng mga taong nagpapanggap na matuwid ngunit sa katotohanan, sila lamang ang nang-aapi ng mahihina. Ang mga disipulo ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay nanunuya. Dahil kaaway nila, hindi nila inisip na tamaan ang Pure Moon Spiritual Sect nang sila ay nasa baba. Ang mga ekspresyon ng mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay sobrang pangit at maging si Ye Yanyo ay naramdaman na nawalan siya ng mukha. Brother Li Hong, may deal ako kay Zhao Feng. Kami ang magpapasya kung ano ang gagawin pagkatapos magsara ang ruins. Pakiramdam ni Li Hong ay parang nawalan siya ng mukha para sa lahat at labis na ayaw. Brat, isang galaw lang ang gagamitin ko dahil kay Sister Ye.
Pagkatapos niyang sabihin ito, lumingon si Li Hong kay Zhao Feng at ang biglaang pagbabago ay nagpabago sa ekspresyon ni Ye Yanyo ngunit hindi niya ito mapigilan sa oras. Masyadong nawalan ng mukha si Li Hong at halatang gusto niyang turuan si Zhao Feng ng leksyon o kahit na patayin siya. Ang ripple ng palad ni Li Hong na may asol na kidlat na naglalaman ng mobility ng tubig at ang mapanirang kapangyarihan ng kidlat. Dahil sa kanyang perpektong kontrol, walang sino man sa malapit ang masasaktan. Ang palad na ito ay tiyak na sapat upang patayin ang sino mang mababa sa True Lord rank. Kung ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Three-Flowered Treasured Lotus at Bloodline Power, halos hindi niya ito makukuha ngunit nagpa siya siyang maging makapangyarihan hanggang sa wakas. Bastos ka. Umungol si Zhao Feng habang naglalabas ang kanyang katawan ng nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-apoy ang 1/10 ng Watermoon Pirate's Source of True Spirit na nagbigay daan sa kanyang battle power na pamitik ng ilang beses. Hindi makokontrol ng isang normal na True Mystic rank ang kapangyarihang ito dahil hindi pa sapat ang level nila, ngunit ang level ng mental energy ni Zhao Feng ay umabot na sa maagang yugto ng True Lord rank. Kaya niyang kontrolin ang magulong kapangyarihan mula sa pagsunog sa Source of True Spirit. At pinalakas ng Dark Water Heart at Triao Essence Fruit ang kanyang katawan. Boom! Ang palad ni Zhao Feng ay tila namumulaklak ng 100 bulaklak at nasusunog sa kalangitan. Sinusunog niya ang kanyang Source of True Spirit, mag-ingat ang lahat. Si Ye Yanyo ay umilo at nag-swipe ng kanyang mga kamay, na lumikha ng isang hadlang ng liwanag ng buwan na naghihiwalay sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawa. Pang! Isang malalim na butas ang ginawa sa lupa at pinahaba ng hanggang 10 yarda bago hinarang ni Ye Yanyo. Kung ang kapangyarihan ay hindi masyadong puro, lahat ng bagay sa loob ng 1 milya ay magiging patag. Maraming mga disipulo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ang pinalipad sa pamamagitan ng alon ng hangin at sa alikabok, isang figure ang lumapag sa tabi ni Ye Yanyo na nakangiti. Bata, mamamatay ka. Ang galit na boses ni Li Hong ay umalangaw-ngaw mula sa loob ng alikabok. Si Li Hong ay napakagulo at ang kanyang buhok at damit ay marumi. Ang mga disipulo ng 3 sekta ay natigilan lahat. Tila na lamang si Zhao Feng noon. Bagamat hindi nasugatan si Li Hong, mukhang natarante siya na para bang nalinlang siya. Tumigil ka. Malamig na bulalas ni Ye Yanyo at nagpadala ng ripple ng liwanag ng buwan na nagpa-atres kay Li Hong ng ilang yarda. Sister Ye, pinoprotektahan mo ang isang tagalabas. Matingkad na pula ang mga mata ni Li Hong habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit labis siyang nag-iingat sa lakas ni Ye Yanyo kahit na nasugatan ang huli. Tumayo si Zhao Feng sa tabi ni Ye Yanyo at nakatitiyak na wala siyang gagawin. Una, sinabi ni Ye Yanyo na nakikipagtulungan siya kay Zhao Feng at binalaan si Li Hong. Ang pag-atake ni Li Hong kay Zhao Feng ay hindi ibinibigay ang kanyang mukha. Pangalawa, isang galaw lang ang sinabi ni Li Hong ngunit hindi tumupad sa kanyang pangako, kaya lalong nawalan ng mukha ang Pure Moon Spiritual Sect. Masasabing sa ilang sandali lang, halos nawala na kay Li Hong ang halos lahat ng mukha ng Pure Moon Spiritual Sect at maging si Ye Yanyo ay hindi na nakayanan. Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang iyong mukha? Malamig na sabi ni Ye Yanyo. Ako. Tila napagtanto ni Li Hong ang kanyang pagmamadali. Nakagamit na siya ng isang galaw at sinalungat si Ye Yanyo sa pamamagitan ng paggawa nito. Sa sandaling ito, ang mga disipulo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay naramdaman na parang walang liwanag sa kanilang mga mukha. Si Li Hong ay puno ng pagkabigo. Kung may oras ka, dapat mong isipin kung paano haharapin ang Touiring Triao. Sa ganoong paraan makakapaghiganti tayo kay Brother Yuluo at makakuha ng mga gantimpala sa parehong oras. Sabi ni Ye Yanyo. Sister Ye, tama ka. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay patayin ang tunay na salarin. Kung tungkol sa brat na ito, makikita ko siya pagkatapos ng mga guho. Sa wakas ay kumalma si Li Hong. Gumamit na siya ng isang galaw at kung itutuloy niya ay pagtatawanan lang siya ng iba. Sa wakas ay naayos na ang kaguluhang ito. Itong aswal na buhok na kabataan. Hindi simple. Tiningnan ni Zhuang Wonner mula sa Moon Demon Palace ang kabataan sa tabi ni Ye Yanyo. Napatingin din si Ye Yanyo kay Zhao Feng. Ang Source of True Spirit na sinunog niya ay halatang iba sa kanyang sarili. Hindi nasayang ang hakbang ni Li Hong. Hindi bababasa,
natuklasan niya ang isa sa mga nakatagong card ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay may isa pang source of true spirit sa loob ng kanyang katawan at kahit nawala ito sa True Lord rank, naabot na nito ang pinakamataas na True Mystic rank at kung susunugan ito ni Zhao Fang nang walang pakialam sa presyo, maaari nitong banta ang mga nasa True Lord rank. Sabi ko dati, hindi simple ang kabataang ito. Hindi katakataka na hindi siya natakot noong nakikipagkalakalan siya sa amin. Ang ekspresyon ni Chigwei ay mataimtim at nadama na mapalad na hindi niya inatake si Zhao Fang noon. Si Li Hong noon ay casual lamang na gumamit ng isang galaw at niloko ko. Kalmado ang isip ni Zhao Fang. Hindi nagtagal, ang mga henyo ng tatlong sekta ay muling nagtipon at nagsimulang talakayin kung paano haharapin ang Touiring Trio. Ang Touiring Trio ay nasugatan ng Void God Protection at may puwang dito ngayon. Humikab si Zhao Fang habang nawalan siya ng interes. Kahit napatayin nila ang Touiring Trio, hindi niya makukuha ang Wood Spirit Essence Soul maliban kung gusto niyang maging kaaway ng lahat ng tatlong sekta. Sa sandaling ito sa oras, Brother Zhao Fang, isang pamilyar na boses mula sa isang babae ang narinig sa isipan ni Zhao Fang. Sino yon? Napatalon si Zhao Fang sa takot. Napakapamilyar ng boses na ito. Parang naging Zhao Yufei. Ngunit bakit ang boses ni Zhao Yufei ay lilito sa kanyang isipan? Sa susunod na sandali, Shua. Isang malabong figure ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang at ito ay si Zhao Yufei. Ang Zhao Yufei sa kanyang isipan ay bahagyang ngumiti. Brother Zhao Fang, ako ang tagapagmana ng Purple Saint Ruins. Ngunit maaaring kailanganin ko ang iyong tulong upang tunay na makontrol ang ruins. King of Gods, Kabanata 422. Purple Saint Partial Spirit. Sa walang limitasyong karagatan. Ito ay isang napakalaking espasyo at ang dagat ay tila umaabot sa kawalang hanggan. Sa di kalayuan, isang malaking bundok ang nakatayo sa gitna ng maulap na karagatan at umabot ito ng ilang daang milya. May matikas at marangal na gusali sa bundok at ang pinakakapansin-pansing punto ay ang arena at mga lumulutang na kinatatayuan ng manunood. Sa laki, ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa sinaunang arena ng Sacred True Dragon Gathering. Sa puntong ito, isang malaking screen na tila gawa sa tubig ang lumitaw sa harap ng bundok. Ang laki at kalidad ng screen ay mas mahusay kaysa sa mga anino ng mana ng Sacred True Dragon Gathering, ngunit isa lamang at sa loob nito ay makikita ang ilang malinaw na larawan. Ang mga larawan ay tila nagmula sa ibang dimensyon ngunit ang mga ito ay mukhang totoong-totoo at ang isa sa mga larawan ay isang mahiwagang kanyan kung saan kasama ang Touiring Trio at kalapit na maliliit na figure ng mga tao. Mayroong ilang makapangyarihang aura malapit sa bundok, ngunit lahat sila ay patay na tahimik. Sa langit, 3 di masusukat na kapangyarihan ang tila sumupil sa mga multo at Diyos ng lupaing ito. Walang nakakatakot na aura o pagsabog ng Yuan Qi, ngunit isang presyon mula sa kaluluwa na pumipilit sa mga kaisipan at isipan. Sa harap ng 3 kapangyarihan na ito, maging ang Yuan Qi sa malapit ay tila nagyelo. Ang mga tao sa bundok ay tumangala sa pinanggagalingan ng 3 kapangyarihang ito na parang tumitingin sa isang Diyos. 2 ang lalaki at ang isa ay babae. Sila ay ayon sa pagkakabanggit. Isang gininto ang balangkas na may hangin ng kamatayan na nakaupo sa isang trono na gawa sa mga puting buto. Isang dalisay at banal na babae na tila isang diyosa ng mga bituin at buwan. Isang Diyos ng demonic daw na may itim na hangin na nakapaligid sa kanya na parang mga black hole. Ang 3 kapangyarihan na ito ay parang 3 Diyos na namuno sa mundo. Ang Purple Saint Ruins ay nawalan ng enerhiya ng 12-dosenang beses ng higit pa kaysa dati at mayroon ng ilang mga lugar na may mahinang mga punto na. Ang dalisay at banal na buwan na nakasuot ng boses ng babae ay tila parang Disney. Hihihi, Saint Moon Aunt Goddess, mukhang ang Pure Moon Spiritual Sect ay nagpaplano din na kunin ang Purple Saint Ruins para sa kanilang sarili. Sabi ng Golden Skeleton sa malalim na tono. Sa huling pagkakataon na sinuri ko, ang enerhiya sa loob ng Purple Saint Ruins ay maaaring magpanatili nito sa loob ng 100 taon, ngunit ngayon ay maaaring lamang itong mapanatili sa loob ng 20. Kung magkakasama ang 3 sekta, baka makapasok tayo. Sabi ng demonyong lalaki sa dominanteng tono. Atakihin ang Purple Saint Ruins.
Nagbago ang ekspresyon ng dalawa pang kapangyarihan at bahagyang naantig ang mga ito. Ngunit halatang napuno sila ng higit na pag-iingat. Tumibok ang puso ng ilan sa mga eksperto sa ibaba na nakarinig nito. Ang Purple Saint Ruins ay mataas ang ranggo sa iba pang mga inheritance at ang orihinal na may-ari nito ay isang hakbang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Para sa karamihan ng mga puwersa, para lamang maipadala ang kanilang mga tao sa loob upang makatanggap ng mga mana ay isang pambihirang pagkakataon. Tanging ang tatlong 2-star sects lamang ang may kakayahang umatake kahit sa Purple Saint Ruins. Ang Purple Saint Ruins ay isang special na dimensyon na naglalaman ng mahahalagang mapagkukunan, mga bihirang hayop, at makapangyarihang mga mana. Ang halaga nito ay hindi nasusukat. Kung nakontrol ng isang sekta ang Purple Saint Ruins, mahirap isipin kung gaano sila kalakas. Hindi mahirap salakayin ang Purple Saint Ruins kasama ang tatlong sekta na pinagsama. Pero hanggat nandyan ang Purple Saint Partial Spirit, wala tayong magagawa. Ang banal na mukha ng babaeng nakasuot ng buwan ay mapagpasyahan at sa kanilang tatlo, siya ang pinakamalakas. Bagaman ang bahagyang kapangyarihan ng Purple Knight Saint Lord's Partial Spirits ay nawala ang higit sa 70% ng kapangyarihan nito pagkatapos ng lahat ng mga milenyo na ito at ang kontrol nito sa mga guho ay hamina, ito ay sumanib sa ubod ng mga guho at maaaring sirain ito sa isang pag-iisip. Nang marinig ito, tumahimik ang gininto ang kalansay at lalaking demonyo. Bagamat ang tatlong sekta ay maaaring makalusot sa Purple Saint Ruins, hindi ito sulit. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ay dating Purple Knight Saint Lord, na nagpagulat sa libu-libong angkan. Kung gayon, ano ang iminumungkahi ni Anti-Goddess? Tanong ng Golden Skeleton. Bagaman hindi tayo makaatake, maaari nating subukang pataasin ang bilis ng bahagyang pagkawala ng lakas ng espiritu. Sa 10-10 taon o mas maikli pa, ang bahagyang espiritu ay mauubusan ng enerhiya at pagkatapos ay maaari tayong makapasok ng ligtas. Nakangiting sabi ng babaeng nakasuot ng buwan. Ang gintong kalansay at demonyong lalaki ay mahinang tumanggo sa kanilang mga ulo. Ang Purple Saint Ruins ay hindi maaaring puwersahang salakayin. Maaari lamang nilang mapagod ito at nangangailangan ito ng pasensya. 10-10 taon para sa kanila ay ang oras na kinuha nila upang pumasok sa pag-iisa ng isang beses. Ngunit sa pagkakataong ito, tila napagtanto ng Purple Saint Partial Spirit na malapit na ang wakas nito at gumamit ng ilang paraan upang magbukas ng landas at kumonekta sa ibang lugar. Ang pag-aalala ay lumitaw sa buwan na nakasuot ng noo ng babae. Nag-aalala ka na ang Purple Saint Partial Spirit ay gumamit ng maraming enerhiya upang pumili ng isang tagapagmana. Sabi ng Golden Skeleton. Tama iyan. Sa ngayon ay parang 1 o 2 tagalabas ang pumasok sa ruins. Kailangang malaman ng isang tao na dahil ang aming mga ninuno ay may ilang relasyon sa Purple Knight Saint Lord kaya kami ay pinayagan sa loob ng ruins. Ang babaeng nakasuot ng buwan ay tumanggo. Oo. Napakatagal na ngunit wala na ba talagang henyo na gustong kunin ng Purple Saint Partial Spirit ang mga guho? Umiling-iling ang demonyong lalaki. Ang tatlong sekta ay may mahabang kasaysayan at ang bilang ng mga kababalaghan na kanilang ginawa ay hindi mabilang. Malamang, ang Purple Knight Saint Lord ay may mahinang bloodline ng 10,000 ancient races at ang kanyang requirement para sa isang inheritor ay malamang na kailangan din ng bloodline ng 10,000 ancient races. 10,000 ancient races. Nagbibiro ka ba? Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, paano madaling lilito ang isang maalamat na bloodline? Sa nakalipas na 10,000 taon, isa lang ang narinig namin at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Tama, ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay lahat ng ipinagbabawal na bloodline na lumalaban sa langit. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Race of the Heaven's Legacy Inheritance ay nahati sa hindi mabilang na mga sangay na kumalat sa buong mundo. Malamang, ang Light Race na niranggo sa ikapito sa 10,000 ancient races ay ang pagkakatawang tao ng liwanag at kapag may namatay mula sa Light Race, gagawin nila ang lugar kung saan sila nasaan sa loob ng libu-libong taon. Nang banggitin ng tatlo ang 10,000 ancient races, lahat sila ay gumagalang. Kahit na ang sikat na Purple Knight Saint Lord ay mayroon lamang mahinang 10,000 ancient race bloodline.
Kahit na ang sikat na Purple Knight Saint Lord ay mayroon lamang mahinang 10,000 ancient race bloodline. Ang mga henyo mula sa tatlong sekta ay tinatalakay kung paano aatakehin ang Tau'ering Trio. Mayroong kabuuang 5 True Lord ranks at 12 True Mystic ranks. Gayunpaman, sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner, na pinakamalakas ay nasugatan. Kung dumating si Brother Lu Tianyi, ang pagkakataon nating mapatay ang Tau'ering Trio ay tataas ng husto. Maaari tayong maghintay para sa kanya at magpadala ng mga tao upang hanapin siya. Mungkahi ni Ye Yanyo. Nagamit na niya ang Void God Protection dati at sa cultivation ni Lu Tianyi, mararamdaman niya ito kung hindi siya masyadong malayo. Ang senses ng lahat ay limitado sa Purple Saint Ruins at si Lu Tianyi ay matagal nang hindi nagpapakita. Baka pinaghihigpitan siya ng kung anong mana. Marahil ay nakapasok na si Lu Tianyi sa Ruins Treasured Palace. Hindi tayo makapaghintay ng matagal. Ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay parehong agad na gumanti. Masyadong malakas si Lu Tianyi at kung dumating siya, ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay maaari lamang tumayo sa gilid. Bakit hindi tayo magpahinga ng kalahating araw at iyong mga nasugatan at gumaling? Kung naramdaman ni Brother Lu ang Void God Protection, tiyak na makakarating siya sa loob ng kalahating araw. Sa oras na ito, masusubok ni Brother Li Hong at ng iba pang walang pinsalang True Lords ang Tau'ering Trio. Iminungkahi ni Ye Yanyo at pumayag ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Pagkatapos ng lahat, sina Zhuang Wonner at Chigwei ay parehong malubhang nasugatan at kailangang magpahinga. Habang nag-uusap ang tatlo, ang boses ni Zhao Yufei ay tumunog sa isip ni Zhao Feng at ang kanyang imahe ay naging mas malinaw at mas malinaw. Napakakol. Ang iyong boses at hitsura ay maaaring lumitaw sa aking isipan. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na humanga. Hihihi, may tulong ako kay Sister Purple Knight, pero sa kasamaang palad ay humihina ang kapangyarihan niya lalo na't pilit siyang nakakonekta sa Asher Flower area. Ngayon ay hindi na niya ganap na makontrol ang mga guho o maaari niyang hayaan si Brother Zhao Feng sa Ruins Treasured Palace sa isang pag-iisip lamang. Ngumiti si Zhao Yufei at sinabing may kaunting pag-aalala. Alam ni Zhao Feng ang mahirap na sitwasyon ng Purple Saint Ruins. Bagaman matagal nang nahulog ang orihinal na may-ari ng ruins, mayroon pa ring kalooban mula sa kanyang kaluluwa na naiwan, na ang Purple Saint Partial Spirit. Ang Sister Purple Knight na binanggit ni Zhao Yufei ay dapat na Purple Saint Partial Spirit. Ano ang maitutulong ko? Diretso sa punto si Zhao Feng. Kung si Zhao Yufei ang naging tagapagmana ng Purple Saint Ruins, makikinabang din si Zhao Feng. Nagmula ang dalawa sa iisang pamilya at laging maayos ang kanilang relasyon. Una, sobrang nawalan ng kapangyarihan si Sister Purple Knight. Kailangan niya akong tulungan na maging tagapagmana at halos nawalan na siya ng kontrol sa dimensyon. Ang tanging bentahe lang namin ay nakikita namin kahit saan sa ruins. Tumigil sandali si Zhao Yufei na parang naghihintay na matuno ito ni Zhao Feng. Oh. Kung gayon hindi ba ibig sabihin nito ay malalaman natin ang bawat sikreto sa ruins? Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Oo, pero sa ngayon may problema. Ang kanyan kung nasaan si Brother Zhao Feng ay isa sa mga pinagmumula ng enerhiya ng ruins at isa sa mga mahinang punto. Kapag napatay na ang Tau'ering Trio, ang mahinang puntong ito ay magiging mas malinaw at bubuo ng isang depekto. Kung ang kapintasan ay sapat na malaki, ang mga eksperto sa labas ng mundo ay maaaring pumasok sa mga guho at guluhin ang aking mana. King of Gods, Kabanata 423. Ang misyon ni Zhao Feng. Kapag napatay ang Tau'ering Trio, ang mahinang puntong ito ay magiging mas malinaw at magiging isang depekto. Kung ang kapintasan ay sapat na malaki, ang mga eksperto sa labas ng mundo ay maaaring pumasok sa mga guho at guluhin ang aking mana. Nang marinig ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Feng. Gusto mo ako? Pigilan ang pag-atake ng mga disipulo ng tatlong sekta sa Tau'ering Trio. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Matapos ang Tau'ering Trio ay masugatan ng Void God Protection, ito ay nag-iwan ng isang malinaw na depekto at ang mga disipulo ng tatlong sekta ay determinadong tanggalin ito. Kung gusto ni Zhao Feng na pigilan sila, kailangan niyang lumaban sa kanila.
Hindi ito makatotohanan para kay Brother Zhao Feng lamang, ngunit susubukan ni Sister Purple Knight ang kanyang makakaya upang mapababa ang Ruan's Treasured Palace. Magagawa nitong protektahan ang Tao-Iring Trio at bigyan ng pagkakataon si Zhao Feng na makatanggap ng mana. Paliwanag ni Zhao Yufei at nagpakawala ito ng kaunting hininga kay Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang mahiwagang kanya na ito ay isa sa mga pinagmumulan ng kapangyarihan at ganoon kahalaga. Sa sandaling napatay ang Tao-Iring Trio, ang pagkawala ng kapangyarihan ay tataas at maaaring lumitaw ang isang malaking depekto. Kailangan lang pigilan ni Brother Zhao Feng ang tatlong sekta hanggang sa bumaba ang Ruan's Treasured Palace. Dagdag ni Zhao Yufei. Tumanggo si Zhao Feng. Ang tanging trabaho niya ay suportahan. Kung ito ay makumplito, iyon ay mas mabuti ngunit kung hindi ito magagawa, tapos ay wala na siyang magagawa. Ang pangunahing puwersa ay ang Ruan's Treasured Palace. Kapag bumaba na ang Ruan's Treasured Palace, maaabot ni Zhao Feng ang kaibuturan ng Purple Saint Ruans at maaaring makakuha pa ng sarili niyang mana. Sa tulong ni Zhao Yufei, ang pagkakataon ni Zhao Feng ay mas mataas kaysa sa iba. Kailan ba bababa ang Ruan's Treasured Palace? Tanong ni Zhao Feng. Hindi bababa sa ilang oras at higit sa isang araw at kalahati. Tumugon si Zhao Yufei. Sa kanyang isip, pagkatapos makipag-usap kay Zhao Yufei, mas naunawaan ni Zhao Feng ang sitwasyon ng Purple Saint Ruin. Ang Purple Saint Partial Spirit, na kumokontrol sa Purple Saint Ruins ay malapit ng mamatay at ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang makahanap ng isang tagapagmana. Gayunpaman, hindi pa ito nakatagpo ng tagapagmana mula sa simula ng pagkakaroon nito at nang malapit na itong magwakas, mahina nitong naramdaman ang isang kandidato. Sa makatuwid, ginamit ng Purple Saint Partial Spirit ang natitirang testamento para ibigay ang kanyang inheritance siya doon sa Azure Flower Area at dahil medyo mataas ang rankang nito at hindi katulad ng Heaven's Legacy Inheritance na bumaba lang sa bahagi ng kanyang inheritance, nahaharap ito sa isang malaking puwersa. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng Purple Saint Ruin ay katulad ng kay Zhao Yufei at nagawang bumaba. Brother Zhao Feng, maaari mong hilingin kung ano ang gusto mo at gagawin ni Sister Purple Knight ang kanyang makakaya upang masiyahan ka. Biglang sabi ni Zhao Yufei. Natahimik si Zhao Feng. Ang Purple Saint Partial Spirit ay halos mawalan ng ganap na kontrol sa mga guho o kung hindi, maaari nitong paalisan ang mga disipulo ng tatlong sekta sa isang pag-iisip lamang. Malinaw, ang Purple Saint Partial Spirit ay namamatay at nawala ito ng maraming orihinal na kakayahan. Maaalis ba nito ang mga paghihigpit sa aking pandama? Humingi si Zhao Feng ng isang bagay na makatotohanan. Pwede naman. Sumagot si Zhao Yufei pagkaraan ng ilang sandali. Sure. Naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang mental energy na naging magaan at ang paghihigpit mula sa mga guho ay nawawala. Hindi niya maiwasang mapuno ng saya. Nang walang paghihigpit sa mga guho sa kanyang mental na enerhiya, ang buong kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye ay magagamit. Nangangahulugan ito na ang mga pandama ni Zhao Feng ay napakalakas at mas malakas pa kaysa sa mga nasa Origin Core Realm sa mga guho. Kasabay nito, nahuli ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang isang tipak ng invisible power na pumapasok sa kanyang mental energy dimension. Siyasatin. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at ikinulong ang hindi nakikitang kapangyarihang ito. Sure. Sa susunod na sandali, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tila nakakita ng mga hadlang. May isang batang babae na nakasuot ng lila na nakaupo sa isang eleganteng gusali na sinusubukang ayusin ang isang kristal na susi sa kanyang harapan. Sa tabi niya ay isang malabong babae na kayang sirain ang mga bansa sa kanyang hitsura. Bagamat ang kanyang katawan ay hindi pisikal at binubuo ng lilang liwanag, ang kanyang bawat kilos at ngiti ay naglalaman ng higit na maharlika. Hihihi, nang walang mga paghihigpit sa mga guho, lahat ay iba. Bahagyang tumawa si Zhao Feng. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, natuntun niya ang invisible power sa Ruan's Treasured Palace at nakita ang eksenang ito. Napagtanto niya, na sa pagtaas ng kanyang mental energy, ang kanyang God Spiritual Eye ay naging mas kapaki-pakinabang. Ang babaeng naka-purple na nakadamit ay halatang si Zhao Yufei at ang malabong figure sa tabi niya ay walang alinlangan na Purple Saint Partial Spirit. Paano? Posible ba ito?
Ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Sa mas tumpak, sa Eye of Heaven sa itaas ngunit ang huli ay nawala, na parang wala doon. Ang mahiwagang kanyan. Bumalik ang isip ni Zhao Fang sa kanyang katawan. Natunton niya ang enerhiya pabalik sa kabilang panig, pangunahin upang makita kung paano si Zhao Yufei. Tiyak na hindi nabantaan si Zhao Yufei, ngunit sa halip, natatanggap niya ang kanyang mana. Masyadong maingat si Zhao Fang kaya ginamit ito. Hindi niya namalayan kung gaano nabigla ang Purple Saint Partial Spirit nang makita niya ito. Shua. Sa kanyang isip, lumitaw ang figure ng Purple Saint Partial Spirit sa tabi ni Zhao Yufei. Ano pa ang meron? Nagpahinga si Zhao Fang matapos matiyak na ligtas si Zhao Yufei. Yung mata mo. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Ano? Hindi nagtagal ay gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Ang orihinal na may-ari ng mga guho ay dating master sa Mystic Light Realm at ang kanyang kaalaman ay tiyak na hindi simple. Siguro alam niya ang pinagmulan ng Purple Saint Partial Spirit. Sa pag-iisip hanggang dito, inaasahan ni Zhao Fang kung ano ang susunod na sasabihin ng Purple Saint Partial Spirit. Mayroon lang akong maliit na bahagi ng mga alaala na mayroon ako noong ako ay nabubuhay. Kung nabubuhay pa ako ngayon, malamang makikita ko ang pinanggagalingan ng iyong mata. Gayunpaman, ang Purple Saint Partial Spirit ay nagkunot ng kanyang mga kilay at nagsabi ng isang bagay na walang silbi, na ginawang hindi makapagsalita si Zhao Fang. Bagaman ang iyong bloodline ay hindi sa 10,000 ancient races, ang iyong mata ay tiyak na konektado sa 10,000 ancient races. Tuwang-tuwa ang sinabi ng Purple Saint Partial Spirit. Walang gaanong naramdaman si Zhao Fang matapos itong marinig. Ni hindi niya alam kung ano ang 10,000 ancient races. Ang inaalala ni Zhao Fang ay kung mayroong isang mana na nababagay sa kanya sa Ruan's Treasured Palace. Sa kasamaang palad, walang angkop na mana para sa iyong eye bloodline. Mas nababagay ka para sa sinaunang daw ng kaluluwa o sa mga mana ng 8 Great God Eyes. Siyempre, sa pagbabalik ng isang hakbang, ang Ruan's Treasured Palace ay may mga kidlat na nakabatay sa mga kasanayan o mga pamana tungkol sa iyong ice bloodline. Nanghihinayang sabi ng Purple Saint Partial Spirit. At least may ilang bagay. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Wala siyang nakitang tunay na angkop na mana sa Sacred True Dragon Gathering. Pero sa kabutihang palad sa pagkakataong ito, may mga lightning inheritance sa Purple Saint Ruans o Ice Elemental inheritance na nababagay sa kanyang bloodline. Nasiyahan na si Zhao Fang dito. Kung matutulungan niya si Zhao Yufei na maging tagapagmana ng mga guho, kung gayon ang mga benepisyo ni Zhao Fang ay magiging mas malaki kaysa sa inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali, sapat na ang naunawaan ni Zhao Fang at pinutol ang koneksyon kay Zhao Yufei at sa Purple Saint Partial Spirit. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghintay para sa Ruan's Treasured Palace at patagalan ang oras para hindi mapatay ang Touring Trio. Napaisip si Zhao Fang. Sa kasalukuyan, si Li Hong ay alagad ng 3 sekta na sasalakayin ang Touring Trio at susubukan ito. Parehong ginagamit ni Ye Yanyo at Zhuang Wonner ang oras na ito para makabawi at ang mga True Lords na umaatake ay sina Li Hong at Mo Yu lamang mula sa Blackcliff Palace. Ang dalawang True Lord ranks ay nanguna sa 20-30 disipulo at inatake ang puwang sa Touring Trio ng panapanahon. Hahaha. Ang Touring Trio na ito ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Nagpadala si Li Hong ng sunod-sunod na mga pag-atake at ang harap at mga alon ng kidlat at tubig ay sumabog sa mga sanga ng Touring Trio. Ang mga alagad sa likod ay nagpakawala din ng kanilang mga kakayahan. Ang Void God Protection ay lumikha ng isang puwang para sa mga disipulo at sa lugar na ito, halos walang mga sanga. Ang Touring Trio ay maaari lamang tumayo doon at matamaan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang ang kanyang mukha ay naging solemna. Hindi dahil malakas si Li Hong at may mahusay na pamumuno. Kaya lang nanghina ang kalaban. Masyadong malakas ang pag-atake ng Void God Protection at nagbigay ng daan para sa 3 sekta. Sa pagmamasid, nakita ni Zhao Fang na ang pangunahing katawan ng Touring Trio ay lumitaw at mayroong maraming mga marka ng paso dito. Pang-pang-boom. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay nagmula sa 3 sekta at dumapo sa pangunahing katawan ng Touring Trio.
Sa kabutihang palad, ang depensa ng Toiring Trio ay napakalakas at ang lugar na ito ay kung saan ang depensa ang pinakamalakas. Bagamat si Li Hong ay nasa huling yugto ng True Lord rank at ang kanyang opensa ay tila malakas, ang kanyang mga pag-atake ng tubig at kidlat ay pinaghihigpitan pa rin ng kapangyarihan ng kahoy at damo. Gayunpaman, kung ang isang lugar ay patuloy na inaatake, papatayin pa rin ng mga langgam ang isang elepante at sa wakas ay pagbabantaan ang Toiring Trio. Hindi ako pwedeng umupo lang dito. Sa pag-iisip hanggang dito, lumipat si Zhao Fang. Anong ginagawa mo? Biglang binuksan ni Ye Yanyo ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan siya. Nalulungkot ako sa pagkamatay ni Yuluo. Gusto kong tulungan ang mga kapwa Taoist ng Pure Moon Spiritual Sect na patayin ang Toiring Trio, kahit na hindi ako masyadong malakas. Si Zhao Fang ay nanumpa. Nang marinig ito, naging kainahinala ang mukha ni Ye Yanyo. Hindi siya naniniwala na si Zhao Fang ay may napakabuting puso. Ang taong ito ay nakaligtas sa pagitan ng mga bitik ng tatlong sekta at hindi nawalan ng anuman. Tutulungan ba niya ang Pure Moon Spiritual Sect ng Librera? Mabuti, maaari kang pumunta ngunit huwag kalimutang huwag umalis sa loob ng 3 milya mula sa akin. Sumang-ayon si Ye Yanyo. Pagkatapos ng lahat, ang mungkahi ni Zhao Fang ay matuwid at handang subukan ang Toiring Trio. Hindi niya kayang tanggihan siya. Palihim, sinabihan ni Ye Yanyo ang mga tao na sabihin kay Li Hong na bantayan si Zhao Fang. Pansinin mo rin siya. Nag-utos si Ye Yanyo ng 1 o 2 tao. Habang mas madalas silang nakikipag-ugnayan, nalaman ni Ye Yanyo na napakahirap kontrolin ni Zhao Fang at hindi niya makita kung ano ang motibo ng huli. King of Gods, Kabanata 424. Isang lobo na nakasuot ng balat ng isang tupa. Ang pangalawang Zhao Fang ay lumipat, siya ay nakita ng ilang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Ang 2 lalaking disipulo na may awayan kay Zhao Fang ay lumipat sa kanyang kaliwa at kanan habang pinoprotektahan nila si Zhao Fang. Salamat! Nagbigay ng aliw na tingin si Zhao Fang at kumislap ang mga mata ni Ye Yanyo habang pinagmamasdan ang figure ni Zhao Fang na papalayo ng palayo. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at nadagdagan ang pagkabalisa na ito habang si Zhao Fang ay palayo. Kahit na mula nang mamatay si Yuluo, si Ye Yanyo ay likas na maingat kay Zhao Fang. Sa puntong ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay napunta kay Zhao Fang at ang asol na buhok na figure ay naging mas misteryoso. Parang may naramdaman, lumingon ang asol na buhok na binata at ngumiti sa kanya habang nakatingin sa kanyang mata. Ang misteryosong kaliwang mata ay tila puno ng walang limitasyong yelo at nakikita nito ang lahat ng kanyang mga lihim. Sa pagkakataong iyon, ang puso ni Ye Yanyo ay nanginig at ang lamig ay lumaganap sa kanyang buong katawan na para bang nakita siyang hiyubot-hubad. Si Zhao Fang ay tumingin muli ng malalim kay Ye Yanyo bago nilapitan kung saan inaatake ng iba ang Toiring Trio. Brother Li Hong, mabilis na patayin si Zhao Fang. Tumalon ang puso ni Ye Yanyo ng malamig na kumikislap ang kanyang mga mata at isang apurahang boses ang tumunog. Ano? Patayin si Zhao Fang. Karamihan sa mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay tumingin kay Ye Yanyo na may nagtatakang tingin. Hindi ba nagtutulungan ang dalawa? Dati pinoprotektahan ni Ye Yanyo si Zhao Fang, at ngayon gusto na niya itong patayin. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng maraming tao na natulala. Gayunpaman, ang Pure Moon Spiritual Sect ay pinangunahan ni Ye Yanyo at lahat sila ay nakinig sa kanya. Pumunta ka. Ang 2 lalaki sa tabi ni Zhao Fang ay umungal sa pananabik habang sila ay umaatake. Hahaha, Sister Ye, naisip mo na rin sa wakas. Hindi bagay sa mata ko ang brat na ito. Tumawa si Li Hong habang tumalikod at sumugod kay Zhao Fang. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit ginagawa ito ni Ye Yanyo, tiyak na payag siya. Sa katotohanan, ibinigay ni Ye Yanyo ang utos na ito dahil sa kanyang instincts. Sa pag-iisip kung paano unang binyantaan si Zhao Fang noon sa kung paano niya ito ginamit para protektahan ang sarili at mabuhay sa gitna ng 3 sekta, malinaw niyang nakikita ang sitwasyon kahit na hindi niya ito lubos na naiintindihan. Una, hindi nakikita ni Ye Yanyo ang tunay na lakas ni Zhao Fang at ang kanyang katalinuhan ay nagparamdam sa kanya na parang nawawalan na siya ng kontrol. May isa pang pangunahing punto.
Kahit sino pa ang mga kaaway ni Zhao Fang, hindi sila nagwakas ng maayos, kahit na mas mataas ang kanilang cultivation. Namatay si Yuluo nang siya ay naging kaaway ni Zhao Fang. Ang dalawang lalaking disipulo ay ginawang tanga ni Zhao Fang. Gusto sana ni Li Hong na patayin si Zhao Fang ngunit naloko siya at nawala ng mukha. Sa sandaling ito, biglang naging maingat si Ye Yanyo nang hilingin ni Zhao Fang na tulungan si Li Hong at ang kanyang mga kasama at dahil sa kanyang huling sulyap. Siya ay lubos na mapagpasyahan at sa pangalawang pagkakataon na naramdaman niyang may mali, inutusan niya silang patayin si Zhao Fang. Napakatalon ng instincts ng babaeng ito. Pagkamatay ni Yuluo, naghinala na siya. Hindi inakala ni Zhao Fang na magiging ganoon kabilis kumilos si Ye Yanyo. Talagang mabangis siya. Brat, sumuko ka ng mabilis. Ang dalawang lalaking disipulo ay humakbang patungo kay Zhao Fang mula sa kanyang kaliwa at kanan. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Zhao Fang na nasa loob na siya ng mga ugat. Pigilan mo siya. Utos ni Ye Yanyo habang lumilipad din siya. Alam niya na si Zhao Fang ay napakabilis at mas malakas kaysa sa dalawang lalaking disipulo. Ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon ay ang pigilan si Zhao Fang at manalo ng ilang hininga para kay Ye Yanyo at Li Hong. Ang mga ekspresyon ng dalawang lalaking disipulo ay naging solemn na habang nakikinig sila sa utos ni Ye Yanyo at sinubukang pigilan si Zhao Fang. Ang bibig ni Zhao Fang ay napuno ng pangungutya at panlalamig na para bang tinitingnan niya ang mga langgam. Klop klop. Ang dalawang lalaking alagad ay nahulog mula sa langit. Bago pa man magdikit ang kanilang mga katawan sa mga ugat ng lupa ay bumaril mula sa lupa at binalot ang dalawa. Arg! Dalawang hiyawan ang natapos nang sila ay naging mga bagong pataba para sa Touring Trio. Nanlaki ang mga mata ng mga kasalukuyang henyo. Ano ba nangyari? Paanong ang dalawang pick na True Mystic Rank Cultivator ay mahuhulog lang sa lupa? Wala man lang ginawa si Zhao Fang, ang ginawa lang niya ay tumingin lang sa kanila. Mental energy ay teknik. Sa isang sulyap lang, napatumba niya sila. Si Chigwei, na nagpapahinga, ay napabulalas nang makita niya ang katotohanan. Huminga ng malalim ang mga tumutudyas na henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Zhao Fang, pinatay mo ang dalawa sa aming mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect at si Yuluo ay talagang pinatay mo. Nagtatago ka ng malalim. Malamig ang mukha ni Ye Yanyo at tila nagkatotoo ang layunin ng pagpatay sa kanya. Kahit na ang isang normal na True Lord rank ay hindi makakagawa ng dalawang pick na True Mystic ranks na mamatay kaagad sa isang sulyap. Si Zhao Fang ay malalim na nagtago at isang lobo na nababalutan ng balat ng tupa. Brat, mukhang ikaw ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Yuluo. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Matingkad na pula ang mga mata ni Li Hong at napuno ng hangarin ng pagpatay ang kanyang mukha habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hiu. Ang katawan ni Zhao Fang ay kumikislap ng kidlat at siya ay tila ang Diyos ng kidlat habang ang kanyang Yin Shadow Cloak ay pumutok habang ang kanyang bilis ay tumalon. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Fang ay hindi mas mabagal kaysa kay Li Hong ng huling yugto na True Lord rank. Shua shua. Sa isang kisap mata, si Zhao Fang ay naging higit sa isang dosenang figure. Ang ilan sa kanila ay mga ilusyon habang ang iba ay Yin Shadow Doppelgangers. Nang dumating si Li Hong, ang mga figure ay nagpunta sa iba't ibang direksyon at ang tunay na katawan ni Zhao Fang ay nakatago sa kagubatan. Talagang tumakas siya. Ang mukha ni Li Hong ay naging baluktot sa ilalim ng kanyang napakalaking hangarin na pumatay. Shua. Isang malabong figure ni Zhao Fang ang biglang lumitaw malapit sa lupa habang tumatakbo. Basta, mamatay ka. Inilabas ni Li Hong ang kanyang galit at tumalon siya kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang emosyon ay nailabas at nakalimutan niya ang tungkol sa panganib sa lupa. Habang papalapit si Li Hong sa lupa, nagsimulang maghanda ang mga ugat sa ibaba. Ano ang nangyayari? Bakit ganoon din ang ginagawa ni Li Hong tulad ni Yuluo noon at umaakyat patungo sa lupa? Napuno ng kasakiman si Yuluo at nawala sa isip si Li Hong dahil sa kanyang galit. Naramdaman ng mga nanonood na disipulo ng tatlong sekta na may mali. Li Hong, mag-ingat ka. Ang ekspresyon ni Ye Yanyo ay lubhang nagbago habang siya ay sumisigaw.
Ang kanyang boses ay parang kulog habang umaalingaw-ngaw sa isip ni Lihong. Break. Ikinaway ni Yayanyo ang kanyang kamay at isang sinag ng buwan ang dumaloy sa hangin at sinira ang pigiran ni Zhao Fang. Isa lang itong Yin Shadow Doppelganger. Nagising si Lihong mula sa kanyang panaginip at napagtanto na siya ay napakalapit sa lupa at halos nasa saklaw ng mga ugat. Kiu kiu kiu. Ang mga ugat ay bumagsak sa lupa at bumaril patungo kay Lihong. Si Lihong ay umungal at nagpadala ng mga sinag ng tubig at kidlat habang ang kanyang anyo ay naging isang arko ng kidlat na nagtulak sa tabi ng mga ugat at lumipad sa kalangitan. Sa huling sandali, gumamit si Lihong ng isang lihim na pamamaraan upang makatakas. Malapit na, si Lihong na nakatakas lang sa kamatayan ay nabalot ng malamig na pawis. Kapos palad. Pinalampas lang ang pagkakataong ito. Bahagyang nalungkot si Zhao Fang habang nakatayo siya sa lupa. Ang kanyang Eye of Heart ay lilanlangan sana si Lihong ngunit hindi ito pinaganya ni Yayanyo. Sa pagkakataong iyon nang si Lihong ay napuno ng galit, isang kapintasan ang lumitaw sa kanyang puso at sinamantala ito ng mata ng puso ni Zhao Fang. Kung hindi dumating si Yayanyo sa oras, ang Pure Moon Spiritual Sect ay mawawalan ng late stage na True Lord Rank Genius. Ang kakaiba ay nakatayo si Zhao Fang sa lupa ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang pag-atake mula sa Touring Triao. Malamig na nagkulong si Yayanyo sa kinatatayuan ni Zhao Fang. Ang kanyang estado ng puso, pati na rin ang iba pang mga kakayahan, ay malinaw na mas malakas kaysa kay Lihong. Naunawaan ni Zhao Fang kung gaano nakakatakot si Yayanyo at kaya nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa Touring Triao. Bakit hindi siya inaatake ng Touring Triao? Nagsalubong ang mga kilay ni Yayanyo ngunit hindi niya hinabol si Zhao Fang. Nasa loob ng attack range si Zhao Fang ng Touring Triao ngunit hindi siya inatake nito. Walang ibang may ganitong espesyal na karapatan. Seng Seng So. Patuloy na tumalon si Zhao Fang at dumapo sa mga sanga ng Touring Triao. Ano? Bakit hindi siya inaatake ng Touring Triao? Hindi lang kakaiba ang lalaking ito. Ang mga henyo ng tatlong sekta ay nakatitig na may nakaumbok na mga mata habang pinapanood nila si Zhao Fang na madaling naglalakad sa mga sanga ng Touring Triao. Ang Touring Triao ay tila hindi pinansin ang kanyang pag-iral. Teng. Lumapag si Zhao Fang sa mga panloob na lugar ng Touring Triao at mahinang tumanggo. Touring Triao, sabay tayong lumaban. Ho! Ang mga sanga ng Touring Triao ay dumadagandong habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng mental energy. Nang sabihin ni Lord Purple Saint na may mga reinforcement, naisip ko na ito ay isang True Lord rank. Oo, pero parang ikaw lang. Ang Touring Triao ay medyo nabigo. Hihihi, Touring Triao, kung matutulungan kitang talunin ang grupong ito ng mga tao at tulungan kang makabawi ng kalahati, paano mo ako babayaran? Ngumiti si Zhao Fang. Ang Touring Triao ay halatang hindi masyadong inisip ang pagpapalakas nito. Gayunpaman, ito ay normal dahil ang paglilinang ni Zhao Fang ay hindi sapat na mataas. Tanging ang mga nasa True Lord rank o mas mataas lang ang papasok sa mata ng Touring Triao. May 5 True Lord ranks at 12 True Mystic ranks. Sa tingin mo kaya mo silang talunin ng mag-isa at tulungan akong makabawi ng kalahati? Junior, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili at minamaliit ang kapangyarihan ng Void God Protection. Sabi ng Touring Triao. Tumigil ka. Pinutol ni Zhao Fang ang Touring Triao. Kung gagawin ko talaga ito, maaari mo ba akong hayaang magtanim ng kaunti gamit ang iyong Wood Spirit Essence Soul? Kung kaya mo talaga gawin at matutulungan mo ako, anong masama kung hayaan kitang magtanim gamit ang aking pinagmulang Wood Spirit Essence Soul? Sumang-ayon kaagad ang Touring Triao.